Tawagin mo na lamang ako bilang Cecilia. 36 years old na ako ngayon at kasalukuyang may-ari at nagmamanage ng isang maliit na kainan dito sa palengke. Papadudot, isa ako sa mga masusugid na listeners mo at isang karangalan para sa akin ang mabasa mo ang aking liham. Lumaki ako sa mahirap na pamilya dito sa Isabela. Dahil sa sobrang kahirapan ay napilitan ng aming pamilya na pumunta ng Maynila upang makapaghanap ng trabaho. Pero pagdating namin dito sa Maynila ay hirap at kalbaryo ang dinanas namin. Buti na lamang at may awa ang Diyos at nakakuha ng matinong trabaho ang aking tatay na naging dahilan upang makapagtapos ako ng high school. Ngunit isang matinding pagsubok ang dumating sa amin. Pagkatapos noon ay namatay sa aksidente ang aking tatay. Kaya bilang panganay sa 11 magkakapatid ay napilitan akong magtrabaho. Namasukan po ako bilang tagatahe ng basahan, tendera ng damit, waitress, promo girl at kung ano-ano pang mga trabaho. Pero papadudot, inaamin ko na nahirapan ako ng husto. Bukod sa malitang sweldo ay dumating din ako sa puntong natanggal ako sa trabaho at wala akong may pakain sa mga kapatid ko. Naghahanap ako ng trabaho pero hindi ako sinuwerte noon. Pahirapan kasi ang makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Kung ang mga nakapagtapos sa pag-aaral nahihirapan sa paghahanap ng trabaho, lalo pa kaya ako. Kaya katulad ng ibang mga Pinoy na naghahanap ng sinasabi nilang greener pasture, ay nangarap din akong mag-ibang bansa. Malaki kasi ang sweldo kaya nainganyo talaga ako. Agad akong nagbasa ng mga classified ads upang maghanap ng mga recruitment agencies at trabaho na naangkop sa narating ko. Sinubukan kong mag-apply bilang domestic helper sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Dubai, Jordan at iba pa. Pero sa kasamaang palad ay hindi ako pumasa. Hanggang sa may recruiter na nagalok sa akin ng trabaho bilang isang domestic helper sa France. Agad ako nang inganyo noon dahil malaki daw ang suswelduhin ko. Yun nga lang ay kailangan daw ng malaking halaga. Kaya wala akong inaksayang panahon at nangutang ako ng pera sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Nang makalikom ng sapat na pera, ay agad na inayos ng recruiter ko ang lahat ng papeles ko at pinaggamit ako ng tourist visa sa halip na working visa sa France. Kinalaunan matapos ang ilang buwang preparasyon, ay agad akong pinalipad ng recruiter ko sa Paris, daladalang pangako niyang may naghihintay na trabaho sa akin doon. Pero pagdating ko ng Paris ay nadiskubre kong ilegal na recruiter pala ang nag-recruit sa akin. At hindi totoo ang pangakong may naghihintay na trabaho sa akin doon. Noong una ay naging kalbaryo ang buhay ko sa Paris. Dumating nga sa puntong kumakain ako ng basura dahil wala akong perang may pambili ng pagkain. Buti na lamang at may mga nakilala akong mga Pinoy na OFW sa Paris at agad nila akong tinulungan. Isa na doon ang electrician na si Macario Omac. Tinulungan nila akong makahanap noon ng trabaho hanggang sa namasukan ako bilang kasambahay sa isang pamilyang Vietnamese immigrants. Doon na rin ako nagpasya na maging TNT sa Paris. Nung una'y nahirapan talaga akong maka-adjust sa kultura at pamumuhay sa Paris. Buti na lamang at may mga kaibigan akong katulad ni Mac na madalas umaagapay sa akin. Samantala isang araw sinamahan ako ni Mac sa isa sa mga palengke ng Paris. Kinakabahan ako kasi baka sa paglalakwatsa ko ay mahuli ako ng immigration at ma-deport kaagad sa Pilipinas. Mabuti na lamang at nasa tabi ko si Mac kaya nakakampanti ako kahit papaano. Naku, huwag kang mag-alala. Walang uhuli sa iyo dito. Maraming TNT dito sa Paris and take note hindi lang mga Pinoy. May mga TNT din na Vietnamese, Incheck,
Algerian at mga Bombay dito. Pero hindi sila natatakot na maglakwatsa at magliwaliw. Sabi sa akin ni Mac para mawala ang aking pangamba. Salamat Mac at sinamahan mo ko ngayon. Hindi ko pa kasi alam ang kalakaran dito sa Paris. Bukod doon kukonti lang ang baon kong French. Huwag ka sana magsawang samahan ako pag day off mo. Yun naman ang sinabi ko sa aking kaibigan. Napangiti sa akin si Mac. Wala yun Cecilia. Basta palagi akong willing na samahan ka. At saka magkaibigan na tayo, aniya. Pagkatapos ay inaya niya akong pumunta sa isang local market doon at nilibre niya ako ng mga French street foods na madadaanan namin. Tuwang-tuwa naman ako dahil first time kong makatikim noon ng authentic French cuisine. Nga pala Mac, kung may time ka, favor naman pakituruan naman ako ng kaunting French para hindi ka palaging sumasama sa akin. Alam mo na, nahiya kasi ako sa iyo. Baka kasi nakakaistorbo na ako. Dapat kasi nagliliwaliw ka sa buong Paris dahil day off mo. Uwi ka ako kay Mac. Nako Cecilia, huwag kang mahiya sa akin. Sa totoo lang, para na rin akong nagliliwaliw sa tuwing sinasamahan kita. Sige, tuturuan kita ng basic French. Sabihin mo sa akin kung kailan mo gustong magsimula. Tugon ng aking kaibigan. Lubos naman ang pasasalamat ko sa kanya at nangako ako na makaluwag-luwag lang ako dito sa Paris ay babawi ako sa kanya. Samantala, nung araw ding yon ay pinuntahan namin ang isang park kung saan ay tanaw na tanaw namin ang pinakasikat na Eiffel Tower. Nangako naman sa akin si Mac na kapag sumweldo siya ay bibili siya ng 2 tickets para makakyat kami sa summit ng pinakamalaking tore sa Paris. Habang masayang namamasyal at nagkwekwentuhan ay lumapit sa amin ang isang lalaking matangkad at chinito. Inakala ko itong Vietnamese pero laking gulat ko nang batiin niya si Mac sa wikang Tagalog. Cecilia, siya si Bobby, kaibigan at kasamahan ko sa trabaho. Pakilala ni Mac sa kanyang kaibigan. Taga-Zambales siya pero mas nauna siyang dumating sa akin dito sa France. Dagdag pa niya. Ngumiti naman ako kay Bobby. Bumati naman ito sa akin pagkatapos akong ipakilala ni Max sa kanya. Bago ka lang pala dito, ang sabi ni Bobby. Naku, masaya dito sa Paris. Mag-iingat ka lang sa mga Arabo dito. Bakit naman? Usisa ko. Sa pagkakataong yon ay si Mac na ang sumagot. Maraming mga Arabong immigrants dito na galing pa sa Syria at Iraq. Medyo delikado kasi yung iba sa kanila, mga rapist, snatcher, holdapper kahit itanong mo pa sa ibang mga Pinoy na nandito. Ganun ba? Tangi ko na lamang nasagot. Narealize ko na marami pa talaga akong dapat na malaman sa buhay dito sa Paris. Don't worry, nandito naman kami ni Mac para gabayan ka. Paggarantiyan ni Bobby sa akin. Hindi ka namin pababayaan, Cecilia. Bukod kay Mac, isa rin sa mga Pinoy na nakasundo ko doon ay si Bobby. Madaling mahulog ang loob ko kay Bobby dahil sa kanyang karisma at kakaibang personality. Inaamin ko rin na lihim akong nagkagusto noon sa kanya dahil sa angkin niyang kakisigan. Simula noon ay naging madalas na ang pagkikita namin ni Bobby. Kasama si Mac madalas kaming magliwaliw sa buong Paris kung day off namin. Madalas din siyang dumalaw sa Filipino dorm kung saan kami naninirahan ni na Mac at iba pang mga Pinoy. Sa madalas naming pagsasama-sama ay unti-unti kong nakilala si Bobby. Tulad ko ay nagibang bansa siya upang maghanap ng swerte. Ngunit hindi tulad ko na nahihirapan madaling nakapunta ng France si Bobby. Dahil halos lahat ng kamag-anak niya ay doon na naninirahan. Nagtatrabaho din siya noon bilang cook sa isang maliit na kainan at doon na rin niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Inaamin ko, Papa Dudut. Labis akong nainggit noon kay Bobby dahil kahit papaano ay nakakaangat na siya sa buhay kaya lalo akong nagpursige noon para maging katulad niya. Desidido na rin kasi ako noon na isama na ang nanay at mga kapatid ko sa Paris upang doon na manirahan.
Sa kabilang banda ay naging close kami ni Bobby sa isa't isa. Naging regular ang aming komunikasyon sa pamamagitan ng Facebook at Messenger. Madalas din kaming lumabas kahit gabi. Bukod kay Mac, si Bobby din ang naging tutor ko sa pagsasalita ng French. Kaya naman hindi katakatakang sa loob lamang ng 3 buwan na pag-i-stay sa Paris ay fluent na akong magsalita. Pero papadudot. Dahil sa sobrang kabaitan at concern na ipinakita niya sa akin, ay hindi ko po maiwasang mahulog ang loob ko kay Bobby. Nagsimula yon sa palagi ko siyang naiisip lalo na pag bago ako matulog. Hanggang sa hinahanap-hanap ko na siya. Hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi kami magkasama. Hindi nagtagal ay naramdaman at nakita ko na parang pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa. Oo, para bang may gusto din siya sa akin, ngunit kinikimkim ko muna ang aking mga nararamdaman kasi ayoko namang maging assuming. At hinihintay ko na siya muna ang gumawa ng first move kung talagang may gusto siya sa akin. Samantala ay nararamdaman kong tila nagsiselo si Mac sa closeness namin ni Bobby. Sumisimangot siya sa tuwing nakikita niya kaming magkasama. At may pagkakataon pang bigla na lamang siyang nagwo-walk out sa tuwing na out of place namin siya ni Bobby. Hindi na rin niya ako masyadong kinikibo, kaya isang araw nang aksidenteng magkita kami sa lugar. Na kung tawagin ay trokadero ay nagpa siya ako papadudot na ayain siyang mamasyal at kausapin. Galit ka pa rin ba sa akin? O sisa ko kay Mac? Napapansin ko kasing hindi mo na ako kinikibo dito tulad nung dati. Dagdag ko. Hindi ako galit sa iyo, Cecilia. Pagtatapat pa ni Mac. Pero kasi parang nakalimutan mo na ako simula nang nakilala mo si Bobby. Mas inaalala mo siya kesa sa akin samantalang mas nauna mo kong nakilala. Pagtatampo niya sa akin. Ganon ba, Mac? Pasensya ka na kung nagtampo ka pa sa akin dahil doon. Paghingi ko ng paumanhin sa aking kaibigan. Akala ko ay okay lang sa iyo ang lahat. May gusto ka ba sa kanya? Maya-maya ay tanong ni Mac sa akin. Nung una ay nahihirapan akong sumagot dahil parang nahihiya ko. Pero kinalaunan ay ipinagtapat ko rin kay Mac ang totoo. And as usual ay tahimik lang ang aking kaibigan. Tila ba nagsiselos at napansin ko yon pero hindi ako nagpahalata at sa halip ay inaya ko na lamang siyang kumain at magliwaliw sa Paris ng gabi. Sa kabilang banda ay lalo kaming naging close ni Bobby. Bukod sa madalas niya akong ipasyal sa buong Paris, ay madalas din niya akong bigyan ng kung ano-anong regalo o pasalubong. Ako naman syempre ay labis na natutuwa sa kanya dahil sa tingin ko ay sobra-sobra nang ibinibigay niya sa aking atensyon at nagpapasalamat ako doon. Tinupad ni Bobby ang mga pangako niya sa akin na ipapasyal niya ako sa mga mahahalaga at kapanapanabik na lugar sa Paris. Lalo na ang pag-akyat sa Eiffel Tower. Hindi ko rin akalain noon na yun ang simula upang tuluyan ng mangibabaw sa puso ko si Bobby. Oh my God, Bobby! Ang ganda ng tanawin sa itaas ng Eiffel Tower. Grabe, ang saya-saya ko. Halos hindi ako makapaniwala na sa wakas ay nakakyat ako sa tuktok ng pamosong landmark sa Paris. Bagamat hindi biro ang halaga ng tickets para lamang makapunta doon ay baliwala lang yon kay Bobby. Ano, Cecilia? Ang sarap ng experience, no? Kapag nasa itaas ka na. Alam mo, ganyan din ang nararamdaman ng mga kasama nating turista. O tingnan mo yung isang Amerikano parang batang manghang-mangha sa nakikita niya. Ewan ko ba kung anong meron dito sa Eiffel Tower pero hindi ko maiwasang ma-in love. Wika ni Bobby. Grabe, akala ko sa TV at sa pictures ko lang makikita to. Pero ngayon, nandito na tayo. Para akong nananaginip. Dagdag ko pa. Salamat, Bobby. Wala yun, Cecilia. Di bale, sa susunod ay dadalhin naman kita sa museum kung saan ay nakasabit ang painting na Mona Lisa.
Hindi makukumpleto ang Paris experience mo kapag hindi mo nakita yon ng personal, sabi naman ni Bobby. Maya-maya'y napasandal ako sa balikat ni Bobby habang pinagmamasdan namin ang magandang tanawin sa labas. Hinawakan naman niya ang aking kaliwang kamay bilang tugon. Papa Dudut, iyon na siguro ang isa sa mga pinakamasayang araw ko sa Paris. Kahit na TNT ako at mahirap ang aking trabaho, ay nakakalimutan ko yon dahil kasama ko ang lalaking lihim kong iniibig. Oo, sa puntong yon ay na-realize ko na sa aking sarili na mahal ko na si Bobby. At handa ko siyang tanggapin sakali mang magpahayag din siya ng pag-ibig sa akin. Samantala ng gabi ding yon ay inaya niya akong kumain sa isang restaurant. Nagulat ako kasi alam kong hindi biro ang presyo ng mga pagkain doon. Pero sabi niya sa akin na huwag daw akong mag-alala kasi may pera naman siya at pinaghandaan niya ang gabing yon. Masasarap naman ang kinain namin doon, authentic French cuisine. Nagkwentuhan din kami habang naroroon at sinasariwa ang masasayang alaala namin sa France na magkasama. Masaya ka bang kasama mo ko ngayon? Tanong niya sa akin. Oo naman. Masayang masaya ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito sa totoo lang. Tugon ko. Maya-maya'y naramdaman kong hinawakan niya ang aking kanang kamay. Ako rin. Masayang masaya ako kasi kasama kita, Cecilia. Sabi pa niya. Bobby, ang tangi kong nasabi sa kanya. Alam ko na ng mga oras na yon ay nagbablush ako sa kanyang harapan. Cecilia, mahal kita. Pagtatapat niya sa akin. Matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo to pero naunahan ako ng hiya. Inaamin ko simula nang magkita tayo, gumaan na ang loob ko sa iyo. Espesyal na ang pagtingin ko sa iyo sa simula pa lamang. Cecilia, ikaw ang dahilan kung bakit masaya ako ngayon. Hindi ako makapaniwala na inamin na rin niya sa wakas ang kanyang nararamdaman para sa akin. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na aminin na rin sa kanya ang katotohanan. Bobby, gusto ko ring sabihin sa iyo na mahal din kita. Kung gano'n ay ikaw na ang inamorata ko, ang sabi niya. Na-curious ako sa isang salitang binanggit niya. Ano yung inamorata? Tanong ko. Salitang French ba yon? Inamorata. Salitang Italian na ang ibig sabihin ay pinakamamahal na girlfriend. Paliwanag niya. Kung ikaw ang inamorata ko, ako naman ang inamorata mo. Ganon pala yun? Manghang sabi ko. Ikaw ang inamorata ko at kung papala rin, ikaw na rin ang gusto kong mapangasawa, Bobby. Napangiti si Bobby sa akin. Masayang masaya sa narinig niya mula sa akin. At noong araw na yon ay natikman ko ang kanyang halik sa unang pagkakataon. Halos tumalon ang puso ko noon sa tuwa, Papa Dudut. Paano ba naman kasi natupad na ang pinapangarap kong maging kami ni Bobby? Naging boyfriend ko siya. Damang-dama namin ang pagmamahalan sa isa't isa. At ng mga panahong yun ay iisa ang hiling ko. Na sana'y wala nang katapusan ng kasiyahang nadarama ko sa piling ng lalaking pinakamamahal ko. Naging masaya ang pamamalagi ko sa Paris dahil kay Bobby. Hindi alintana ang pagiging TNT ko at hirap ng trabaho dahil palaging nakagapay sa akin ang aking boyfriend. Siya ang nagpapalakas ng loob ko sa tuwing may problema ako at nakakaramdam ako ng ligtas ako sa tuwing kasama ko siya. Naging mabuting boyfriend si Bobby sa akin. Maalalahanin, mabait, maasikaso at higit sa lahat ay mapagmahal. Ni minsan ay hindi niya ako nakalimutan. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya ay isinuko ko na kay Bobby ang virginity ko. Malakas na kasi ang kumpiyansa ko na si Bobby na ang mapapangasawa ko. Pero syempre lahat naman ng relasyon ay dumarating din sa mga pagsubok. 11 months ang lumipas simula nang maging boyfriend ko siya. Ay naging kapansin-pansin ang pagbabago niya ng ugali.
Palagi siyang walang imik at tila malalim ang kanyang iniisip. Medyo nawala ng kaunti ang dating sweetness namin. Bilang girlfriend, nag-alala ako. Bagamat kahit kailan ay hindi ko siya pinag-isipan ng masama. Pero nag-alala ako na baka kasi may mabigat siyang problema na ayaw lamang niyang sabihin sa akin. Kaya madalas ko siyang tanungin pero palagi niyang sinasabi sa akin na stress lamang siya sa kanyang trabaho. Kaya lang siya ganon pero wala naman daw akong dapat na ipag-alala. Samantala isang gabi habang hinahatid niya ako sa dorm na aking tinutuluyan ay may tinanong ako sa kanya. Bobby, kailan kaya tayo magpapakasal? Nagulat si Bobby sa sinabi ko. Para bang hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Dinaan ko na lamang sa biro yung naging reaksyon niya. O bakit gulat na gulat ka? Ayaw mo ba akong mapangasawa? Natatawa kong sabi sa kanya. Hindi naman sa ganun, nagulat lang talaga ako. At saka Cecilia, aminin ko sa iyo. Hindi pa ako handang magpakasal sa ngayon pero huwag kang mag-alala. Mahal na mahal pa rin kita. Sagot naman ni Bobby sa akin. Kaya ako lang naitanong yun sa iyo, baka kasi ready ka na. Pero hindi naman kita minamadali, Bobby. Naintindihan kita. Sa ngayon, magpakasaya muna tayo sa buhay natin. Darating din ang panahon na buo na ang loob nating lumagay sa tahimik. Wika ko na lamang sa kanya. Pero deep inside, nakaramdam ako ng kaunting panghihinayang. Kasi ng mga panahong yon ay alam ko na sa sarili ko na handa na akong lumagay sa tahimik kasama si Bobby. Sa kabilang banda lumipas ang ilang taon ay nakaramdam na ako ng panlalamig kay Bobby. Noong una hindi ako naalarma dahil na rin sa hindi ko galing magselos at buong aking tiwala sa aking boyfriend. Pero isang araw ay dumalaw ako sa kanyang tinutuluyan dahil sabi niya ay nilalagnat siya. Buong araw ko siyang inalagaan at ipinagluto ng pagkain. Ngunit habang natutulog siya ay tumunog ang kanyang messenger. Sa notification ay nakita ko ang isang mensahe na nakasulat sa salitang French at nanggaling sa isang babaeng French na nagngangalang Corinne. Hindi naman ako nagselos kasi hindi ko rin naman alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Bagamat aaminin kong nakaisip ako ng kaunting pagkukumpara sa aming dalawa. Mistisa at parang manika ang itsura ni Corinne nang bisitahin ko ang kanyang Facebook profile. Magandang dihamak ang Pranses na yon kesa sa akin. Pero naisip ko rin na hindi ako ipagpapalit ni Bobby sa babaeng yon. Dahil buo ang tiwala kong mahal niya ako. Pero papadudot hindi ko alam kung in denial lamang ba ako. Pero hindi natanggal sa isipan ko yung mensahe ni Corinne. May pagkakataong hindi na ako nakakatulog dahil doon. Kaya nang gumaling si Bobby ay nagpa siya akong alamin na ang totoo. Sino si Corinne, Bobby? Tanong ko sa kanya. As expected, nagulat siya sa narinig niya mula sa akin. Para bang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kaibigan ko siya. Tipid niyang sagot. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Usisa pa niya. Huwag kang magagalit ha. Pero napakialaman ko ang cellphone mo nung isang araw. Narinig ko kasing may nag-notification sa messenger mo kaya na-curious ako. Pagkakita ko galing kay Corinne yun. Kaso ang problema hindi ko maintindihan ang text sa'yo. French yata yun. Pagtatapat ko. Ganun ba? Yun lamang ang nasabi niya bago tumahimik ng napakahabang minuto. Maya-maya nang mapansin niya ang parang hindi na ako komportable, ay muli siyang nagsalita. Maniwala ka sa akin, kaibigan ko lang si Corinne. Huwag kang magselo sa kanya, sabi niya. Naniniwala naman ako sa iyo, tugon ko. Saka hindi naman ako nagsiselos kasi malaki naman ang tiwala ko sa iyo. Papadudot masasabi ko namang naging faithful si Bobby sa akin.
Although may napapansin ako sa kanya na tila may inililihim siya sa akin. Pero hindi ko na pinansin pa yon. Hindi ko naman kasi pinagdudahan ang katapatan ni Bobby sa akin dahil nararamdaman ko naman sa kanya na totoo ang pagmamahal niya sa akin. Dumaan ang araw at linggo at nagulat na lamang ako na tila malungkot na naman o di kaya ay may malalim na iniisip si Bobby. Madalas ko siyang tanungin noon kung may problema ba siya sa trabaho niya pero madalas niyang itanggi yon sa akin. Doon ay nag-worry na ako sa kanya lalo na nang mapansin kong tila iniiwasan na niya ako. Dahil doon ay kinausap ko na ng masinsinan si Bobby pero nanatili siyang tikom ang bibig. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang bigla niya akong iwanan nang walang paalam. Siyempre, sobra akong nasaktan noon, Papa Dudut. Hindi ko alam noon kung may nagawa ba akong kasalanan sa kanya o kung ayaw na niya sa akin. Iniwan lang niya ako ng basta-basta sa ere. Lalo na nang malaman kong buntis ako at siya ang ama. Dahil doon ay walang araw at gabi akong hindi umiiyak dahil sa pangungulila ko kay Bobby. Samantala'y napansin niyo ni Mac at nang malaman niya ang nangyari, ay muli siyang lumapit sa akin para damayan ako. Kahit papaano'y gumagaan ng kaunti ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya. Yun nga lang, pag matutulog na ay hindi ko pa rin maiwasang umiyak. Hindi nagtagal ay nakaramdam na rin ako ng kakaiba sa aking katawan. May nangyari sa amin ni Bobby 2 araw bagong huli naming pagkikita. 2 buwan na akong delayed noon at madalas akong dumuduwal at mahilo. Kahit na hindi ako mag-pregnancy test ay malakas ang hinala kong buntis ako at si Bobby ang ama ng dinadala ko. Isang araw pagkatapos ko sa aking trabaho ay nagpasya muna akong maggala-gala para kahit papaano ay maibsan ang lungkot na nararamdaman ko. Pero nang lingunin ko ang buong paligid ay laking gulat ko nang makita si Bobby sa malayo na lumabas mula sa isang tindahan ng cheese. Agad akong tumakbo palapit sa kanya. "Bobby! Bobby!" sigaw ko. Agad naman niya akong nilingon at tuminto sa kanyang paglalakad. "Bobby, may problema ka ba sa akin? Ano bang nagawa ko sa iyong kasalanan at ginawa mo to sa akin? Mahal mo pa ba ako?" Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Nakita kong huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. "Patawarin mo ako, Cecilia. Pero gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo." "Pero bakit, Bobby? Pakiusap, sabihin mo sa akin ang katotohanan," ang sabi ko. "May asawa na ako," pag-amin ni Bobby sa akin. Nagulantang ako sa mga narinig ko. "Asawa? Kailan pa?" tanong ko sa kanya. Halos nagagargal na ako sa pagsasalita dahil sa labis na pagkagulat. "Kakakasal lang namin ni Corinne," sagot niya. "Sorry Cecilia, pero kailangan kong gawin to para maging isang ganap na French citizen." Pagpapatuloy pa niya. "Pero ang sabi mo sa akin ay mahal mo ko. Nangako ka sa akin. Ikaw ang aking inamorata." Mangiyak-ngiyak kong sabi sa kanya. "Pasensya ka na pero hindi ko na magagawa ang pinangako ko sa iyo dati." Halos maiyak rin si Bobby ng mga oras na yon. "Mahal kita, Cecilia. Pero mas mahalaga yung pangarap ko." Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at iniwan akong mag-isa sa gitna ng kalsada. Halos gumuho ang mundo ko noon, Papa Dudut. Hindi ko kasi akalain na lolokohin lamang pala ako ni Bobby. Masyado ko nasaktan nang piliin niya ang kanyang pangarap kesa sa akin. Ang buo kong akala noon ay si Bobby na ang lalaking mapapangasawa ko pero nagkamali ako. At ang higit pang masakit at hindi ko matanggap ay sa ganoong paraan lamang niya ako iiwanan. Sinisi ko ang sarili ko noon, bakit ba kasi nagpaninlang ako sa lalaking yon. Ang tanga-tanga ko kasi. Bukod sa pagsisinungaling sa akin ni Bobby, ay inalala ko rin ang aking pagbubuntis. Hindi ko na sinabi kay Bobby na buntis ako.
Dahil kahit nasabihin ko pa sa kanya ay sigurado naman akong hindi na siya babalik sa akin. Masakit man noong una, ay sinikap ko pa rin makapag-move on. Hindi na ako naghabol pa kay Bobby dahil ayaw ko noon na manira ng relasyon. Sinubukan kong kalimutan ang mga masasayang alaala namin pero hindi ko na kinaya. Mahal na mahal ko pa rin kasi siya noon. Ngunit sa awa naman ng Diyos ay hindi ako nag-iisa. Sa pighati ko noon sa buhay, naging karamay ko si Mac sa mga problema ko. Siya ang naging sandalan ko sa bawat luhang itinatapon ko para kay Bobby. Samantala pagkatapos ng aming trabaho ay nagpasya kami ni Mac na magkita sa tapat ng Basilica of Sacred Heart at doon ay muli kaming namasyal. Yun lang kasi ang paraan para mawala saglit ang sakit na nararamdaman ko dulot ni Bobby. At kahit na naiiyak pa rin ako, nandyan naman si Mac para pakalmahin ako. Ganito pala kasakit ang lokohin ka ng taong mahal mo. Mahal ko pa rin si Bobby, kaya sobra akong nasasaktan. Ano ba ang gagawin ko? Tumingin sa akin si Mac at tinawakan niya ang aking dalawang kamay. Cecilia, naiintindihan kita. Masakit talaga ang iwanan at lokohin ng taong mahal mo. Pero kailangan mong mag-move on. Kahit na masakit ay kailangan mong tanggapin na hindi kayo para sa isa't isa ng lalaking yon. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo, sabi niya sa akin. Pero hindi ko pa rin mapigilan na umiyak. Sa pagkakataong yon ay niyakap na niya ako. Huwag ka nang umiyak. Nasasaktan ako. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa sa mga bisig ni Mac. Hindi nagtagal ay tumigil na rin ang aking pag-iyak. Mahal kita, bulong sa akin ni Mac. Sa pagkakataong yon ay tumingin ako sa kanyang mga mata at ramdam kong nagsasabi siya ng katotohanan. Matagal na kitang mahal. Hindi ko lang magawang ipagtapat sa iyo dahil mahal mo si Bobby. Pagtatapat ni Mac sa akin. Pakiusap Cecilia. Sana'y kalimutan mo na ang lalaking yon at ako na lang ang ipalit mo sa puso mo. Cecilia, pangako hindi kita paluluhain. Kahit na hindi ako kasing asenso ni Bobby, handa pa rin akong ibigay sa iyo ang lahat. Mapatunayan ko lang sa iyo na mahal kita. Sabi pa niya sa akin. Nang marinig ko yon, ay para bang himalang nawala ang kirot na nararamdaman ko sa aking puso. Mabait si Mac, mapagmahal, maalaga at higit sa lahat ay hindi po siya mahirap mahalin. Handa akong saluhin ang pananagutan sa batang dinadala mo, Cecilia. Alam kong mahirap kalimutan ang taong mahal mo pero umaasa pa rin ako na matututunan mo rin akong mahalin. Dagdag pa ni Mac. Papadudot, hindi na ako nagulat pa nang magtapat ng pagmamahal sa akin si Mac. Noon pa lang kasi ay naramdaman ko nang may espesyal na siyang pagtingin sa akin. Pero hindi na rin siya nagtapat pa sa akin dahil kay Bobby. Nakatuon ang aking atensyon. Pero sa pagtatapat ni Mac ng pagmamahal sa akin ay nakaramdam ako ng pag-asa na muling makakabangon sa pighating dulot ni Bobby sa akin. Dahil doon ay sinubukan kong buksan ang puso ko kay Mac. At kinalaunan ay na-realize ko na mahal ko na rin siya. Sa kabilang banda sa pagmamahal ko kay Mac ay unti-unti ko nang nakalimutan si Bobby. Tinanggal ko na ang lahat ng uri ng komunikasyon sa kanya. Kabilang na ang Facebook, simula noon ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Eksaktong 4 na buwan na ang aking ipinagbubuntis noon nang matapos ang kontrata ni Mac sa Paris. Sabay na kaming umuwi ng Pilipinas at doon ay naging masaya ang aming pagsasama bilang magkarelasyon. At bago ako manganak ay nagpasya na kami ni Mac na magpakasal. Kaya nang isinilang ko ang isang sanggol na lalaki, si Mac na ang tumayong ama sa kanya. Sa kabilang banda, pagkaraan ng 6 na buwan ay simula ng mga anak ako ay saka muling nag-ibang bansa si Mac bilang electrician sa Thailand. Habang ako naman ay nagtayo na lamang ng kainan sa palengke, katuwang ko ang mga kapatid ko. Makalipas ang 1 taon ay masasabi kong naka-move on na ako at masaya na ako sa buhay ko.
Isang araw habang nagfe-Facebook ako ay aksidente kong nabisita ang profile ni Bobby at doon ay nakita kong masaya na rin siya sa buhay niya sa piling ng Pranses na napangasawa niya at may 2 na silang anak. Ako naman ay masaya na rin para kay Bobby at hangad ko na rin ang kaligayahan niya. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko. Isa lang naman ang ibig ipahiwatig ng kwento ko. Lahat po ng hirap, pagdurusa at pangungulila ay may katapusan din. Ang buhay ay puno ng pagsubok at kailangan mong tatagan ang puso mo para makasurvive ka sa hamon ng buhay. Kung magiging marupo ka ay talo ka. Muli, nagpapasalamat ako sa iyo Papa Dudut at sa bumubuo ng iyong programa. Sana mapili mong i-ere at i-post ang aking kwento. God bless sa iyo and more power. Lubos na gumagalang, Cecilia. Maraming salamat Cecilia sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakakalungkot lamang dahil mas pinili ni Bobby ang kanyang ambisyon na maging isang French citizen kesa sa pagmamahal niya kay Cecilia. Buti na lamang at nandyan si Mac para maging sandigan si Cecilia sa panahong kailangan niya ng masasandalan. May mga ganon talagang tao. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang ambisyon at pangarap kesa pag-ibig. Sa case ni Bobby, ambisyon niyang maging isang French citizen at tuluyan nang manirahan sa Paris kaya mas pinili niyang pakasalan si Corinne na isang Pranses. Maaring minahal din niya ng tapat si Cecilia ngunit nang dumating na siya sa puntong kinailangan niyang mamili kung pag-ibig o pangarap, mas pinili niyang huli. Mas pinili ni Bobby si Corinne siguro'y dahil na rin ito ang magiging daan para gumanda ang kanyang buhay sa Paris na hindi niya kailanman makakamtan kung si Cecilia na isang TNT o illegal worker ang kanyang pipiliin. Sa kabilang banda, mali pa rin po yung ginawa ni Bobby sapagkat pinaasa niya si Cecilia at nag-iwan pa siya ng responsibilidad sa babae. Siguro may magsasabi sa atin na kung mahalaga pala kay Bobby ang kanyang ambisyon, sana hindi na lang siya pumasok sa pakikipagrelasyon kay Cecilia. Pero mga kaibigan, hindi natin masasabi yon kasi oras na nandyan na yung pag-ibig ay hindi mo na talaga maiiwasan na ipakita, iparamdam at sabihin sa kanya ang totoo mong nararamdaman. Ganon pa man para kay Cecilia at sa sino man na nakakaranas ng kaparehong sitwasyon, manatili pa rin kayong matatag. Oo, alam nating lahat na matagal ang proseso ng pag-move on. Pero huwag tayong matakot na simulan yon. Dahil darating din ang panahon na matututo tayong tanggapin ang katotohanan at magsisilbing aral na lamang sa iyo ang mga alaalang naiwan niya. Para naman kay Cecilia, masaya kami na sa wakas ay naka-move on ka na rin sa iyong pinagdaanan at ngayon ay masaya ka na kapiling ang asawa mong si Mac. More blessings to come. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe para po sa mga horror stories. Likewise, ang Gianna Vlogs po ang aming weekly family vlogs. Sana po isuportahan niyo po kami ng aking mga kambal at ng aking pamilya sa aming vlog na yan. Gianna Vlogs. Maraming salamat po. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Isa na po ako sa mga avid listeners ng inyong programa sa radyo at sa pamamagitan ng aking pamangkin na millennial ay nalaman ko rin ng inyong official YouTube channel, ang Papa Dudut. Sa segment ninyo na Papa Dudut Stories. Siya nga pala ako si Eileen, 31 years old at dati akong canteen helper sa isang private school dito sa Tandang Sora. Simple lamang ang istorya ng buhay ko. Na mabigat sa una pero kinalaunan ay naging masaya at alam kong kapupulutan ng aral. 20 years old ako noon nang una akong ma-inlove kay Temyong, isang taxi driver. Mabilis ang mga pangyayari. Kaagad na nahulog ang loob namin sa isa't isa. Minahal ko siya at ibinigay ko sa kanya ang buong buhay ko. Pero hindi naging sapat yon para mahalin ako ng buo ni Temyong.
dahil dumating ang araw at ipinagpalit niya ako sa ibang babae. Masakit yan sa akin at halos magdugo ang puso ko noon. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa at naghabol ako kay Temyong. Nang mga panahong ding yon ay nalaman kong buntis ako at syempre si Temyong ang ama ng dinadala ko. Kaso hindi naging sapat na mabuntis ako para manatili sa akin ang lalaking mahal ko. Sapagkat ipinagtabuyan at iniwan pa rin niya ako para sa ibang babae. Noong una ay hindi ko kagad natanggap na iniwan ako ni Temyong kaya panay ang iyak at pagtangis ko sa kanya. Pero sa tulong ng mga nagmamahal sa akin ay unti-unti rin akong nakabangon. Nanganak ako kinalaunan at mag-isa kong pinalaki ang aking anak. Doon ay nakahinga na ako ng maluwag. Akala ko kasi tapos na ang unos sa aking buhay. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay isa na namang unos ang dumating sa buhay namin ng anak ko. Nagkaroon ng leukemia ang aking anak na si Mia at halos araw-araw ay pinahihirapan siya nito. Bilang isang ina ay masakit yon sa akin at parang dinudurog ang puso ko sa tuwing dumaraing sa sakit ang aking anak. Isang araw ay muling isinugod ko sa ospital si Mia. Dahil sa kanyang sakit at halos mawalan ako ng lakas, buti na lamang at kasama ko ang aking ama na siyang tumutulong sa akin sa pagpapalaki sa aking anak. Mia anak, parang awa mo na. Huwag mo akong iwanan, mahal na mahal kita anak. Magpalakas ka. Tibayan mo ang loob mo at huwag kang mag-alala at palaging narito lamang ako sa tabi mo. Sabi ko sa aking anak na nooy nagpapahinga na. Diyos ko sana'y maghimala kayo. Tulungan niyo po sanang gumaling ang anak ko. Nagmamakaawa na po ako sa inyo. Dasal ko pa noon sa Panginoon. Lumapit naman sa akin ang aking ama. Anak, tumahang ka na. Kanina ka pang iyak ng iyak dyan at saka magising ang anak mo, sabi niya sa akin. Hindi ko po mapigilang umiyak lalo na po tuwing sasagi sa akin yung sinabi ng doktor kanina tungkol sa kalagayan ni Mia. Itay, malala na raw po yung cancer niya. Sabi pa po ng doktor ay malaki ang posibilidad daw na mamatay ang anak ko. Sa pagkakataong yon, papadudot ay napahagulhol na ako. Itay, hindi ko po makakayang mawala sa akin ang anak ko. Anak, naiintindihan kita. Alam ko ang pag-aalala ng isang magulang sa kanyang anak. Pero payo ko sa iyo ay tatagan mo ang loob mo. Maging positibo ka. Isipin mo na isa lamang ito sa mga pagsubok sa buhay mo at malalampasan niyo rin ito ng anak mo. Aileen, tahan na. Hindi ka nag-iisa. Karamay mo ako. Wika ng aking ama. At tinayaan niya akong umiyak sa kanyang balikat habang pinagmamasdan namin si Mia. Maya-maya'y nagising si Mia. Mama, banggit ng aking anak. Agad ako nagpunas ng luha at lumapit sa aking anak. Mia, bakit ka nagising? Kumusta ka na? Nagugutom ka na ba? Tanong ko sa kanya. Hindi po ako nagugutom mama, ayos lang po ako. Sagot niya. Bakit po kayo umiiyak? Inosenteng tanong pa niya sa akin. Wala pa siyang kamuwang-muwang sa kanyang malubhang kalagayan. Nagpakita ako ng katatagan para hindi mag-alala ang aking anak. Wala ito anak. Huwag mo nang pansinin ang mami mo. Sagot ko habang nagpupunas pa ng luha sa aking mga mata. Kaya po ako nagising kasi nakita ko po kayong umiiyak sa panaginip ko. Totoo po pala yung panaginip ko. Wika ng aking anak na nagpakurot palalo sa aking puso. Anak, ipangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan ha. Ipangako mo sa akin na magpapalakas at magpapagaling ka. Sabi ko kay Mia habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Opo mama, promise po. Sagot ni Mia pagkatapos ay masayang niyakap ako. At saka apo,
Huwag mo kakalimutan na palagi magdasal kay Papa Jesus ha. Hilingin mo sa kanya na pagalingin kanya sa sakit mo, ang sabi naman ng aking ama kay Mia. Opo lolo, Mia, ikaw lang ang lakas ng mami mo kaya magpagaling ka, dagdag pa ng aking ama. Huwag po kayong mag-alala lolo at hindi po ako pababayaan ng guardian angel ko. Masiglang wika pa ni Mia. Pagkatapos ay muli siyang bumaling sa akin. Mama, kapag gumaling na po ako, pasyal po tayo sa mall ha? Tapos kumain po tayo doon at saka alam niyo po ba mama? Marami na po akong naiipong piso sa piggy bank ko. Ibibili ko po yun ng regalo sa inyo kapag pumunta po tayo ng mall. Sige anak, ililibot kita kahit saan mo gusto basta magpagaling ka lang. Ang sabi ko naman. Mama, may isa pa po akong wish. Gusto ko pong makita si Papa. Hiling ni Mia sa amin. Natigilan ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Temyong ang kahilingan ng anak namin. Bukod sa matagal na rin akong walang komunikasyon sa kanya pero kailangan kong magbakasakali. Tumanggi man siya o hindi ang mahalaga ay nasabi ko sa kanya ang kalagayan ng aming anak. Please mama, namimiss ko na po kasi si Papa. Dagdag pa ni Mia. Nagbuntong hininga ako. Sige anak, papupuntahin ko ang papa mo rito, promise. Papa Dudut, pinag-isipan kong mabuti kung dapat ko bang sabihin kay Temyong na gusto siyang makita ng kanyang anak. Aminin ko na masama pa rin ang loob ko sa lalaking yon. At ayoko na siyang makita pero nangako ako sa aking anak na tutuparin ko ang kanyang hiling na makita ang kanyang ama. Kaya sa huli isang desisyon ang aking ginawa. Eileen, kumusta ka na? Kumusta na yung anak natin? Nasa na kayo nakatira? Buti naman na tumawag ka. Alam mo ba sobrang nag-aalala ako sa inyo ng anak natin. 9 na taong ka rin hindi nagparamdam sa akin. Sabi sa akin ni Temyong sa kabilang linya. Temyong, ang anak natin, hindi ko na napigilang umiyak noon. O bakit? Ano nangyari sa kanya? Tanong niya sa akin na nag-aalala. May malubhang sakit si Mia. Malala na ang kanser niya. Sabi ng doktor ay baka ikamatay ng anak natin ang sakit niya. Kwento ko. Kailan pa may sakit ang anak natin? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na may sakit pala siya? Alam ko na sobra na rin na nag-aalala si Temyong sa anak namin. Matagal nang may sakit si Mia. Patawarin mo sana ako Temyong kung ngayon ko lang sinabi. Pero kailangan ka ngayon ng anak natin. Humiling siya sa akin na gusto ka raw niyang makasama. Kasi puro sa picture ka lang niya nakikita. Ang sabi ko habang umiiyak. Sige Eileen, sabihin mo lang sa akin kung saan kayo makikita. Pupuntahan ko kayo ngayon. Sagot ni Temyong sa akin. Bilang ina, ay ginawa ko ang lahat para maging maayos lamang si Mia. Ibinigay ko sa kanya ang anumang naisin niya at isa na nga doon ang makita ang kanyang ama. Baka yon ang tanging paraan para lumakas si Mia. Papa Dudut, hindi ko noon makakalimutan ang unang pagkikita nilang mag-ama. Bakas na bakas ko sa mga mata ni Mia ang labis na pagkasabik dahil wala siyang nakagisnang ama. Si Temyong naman ay labis din ang pangungulila sa anak ko at bakas na bakas ko noon sa mga mata niya ang paghingi ng tawad sa anak ko. Kaya simula noon ay hinayaan ko na lamang ang mag-ama na magbanding para na rin sa ikakasiya ng aking anak. Papa, thank you po pala sa mga toys ha. Nagustuhan ko po lalo na po yung manika at saka po itong pink teddy bear. Narinig kong sabi ni Mia sa kanyang ama. Wala yun anak. Basta kahit anong gusto mong laruan, ibibili namin ang mama mo sa'yo. Basta ipangako mo lang sa amin na magpapagaling ka ha. Wika ni Temyong kay Mia. Masaya po ako ngayon kasi nakasama ko na kayo. Dati po sa pictures ko lang po kayo nakikita. Papa, palagi ko nga pong wini-wish kay Papa Jesus na sana'y makasama ko po kayo. Heto, tinupad na po niya ang wish ko. Ang sabi ni Mia na sobrang saya ng mga oras na yon. Ako rin anak.
Palagi ko ring wini-wish kay Papa Jesus na sana isang araw ay makita ko ulit kayo ng mama mo. Alam mo ba, anak, 9 years ko kayong hindi nakita kaya heto ako. Sobra ang katuwaan ko nang tumawag sa akin ng mama mo. Kaya heto, masaya ako kasi kasama ko kayo ng mama mo. Nakaramdam ako ng kasiyahan sa mga sinabing yon ni Temyong Papa Dudut. Nagbago kaya siya? Handa na ba talaga siyang magpakaama kay Mia? Yon ang ilan sa mga tanong sa aking isipan. Sana tuparin din ni Papa Jesus ang wish ko na gumaling ka na. Kaya kapag natupad yon, ako na siguro ang pinakamasayang tatay sa mundo. Ang wika pa ni Temyong. Mama, Papa, may isa lang po akong wish pa. Ano yun anak? Handa naming ibigay sa iyo yon ng Papa mo, ang sabi ko. Papa, sana po palagi po kayong magkasama ni Mama. Sana po sa bawat pagising ko po ay makikita ko po kayong magkasama. Sana po ay palagi po tayong magkasama, parang isang pamilya, ang wika pa ni Mia. Nagkatinginan kami ni Temyong at napangiti siya sa akin. Para bang sinasabi niya sa akin na handa siyang bumalik sa akin para sa aming anak. Pagkatapos ay bumaling siya kay Mia. Sige, tutuparin ko yung gusto mo. Kung yan ang magpapagaling sa'yo, gagawin namin ng mama mo. Sagot niya sa aking anak. Siyempre lalong natuwa ang aking anak. Napangiti na rin ako dahil ngayon ko lang ulit nakitang masaya ng ganon si Mia. Nang makatulog ulit si Mia ay kinausap naman ako ni Temyong. Aileen, sana'y hayaan mo kong makasamang anak ko. Pakiusap niya sa akin. Oo naman, karapatan mo naman yun bilang ama ni Mia. Sagot ko. Salamat. Pagkatapos ay nagsimulang magtapat sa akin si Temyong. Hiwalay na pala kami ni Bing ha, magdadalawang taon na. Talaga? Kung gano'n ikaw na lang mag-isa sa buhay. Kasama ko ngayon ng tito at tita ko pero pagkatapos ni Bing ay hindi na ako naghanap ng ibang babae. Inilaan ko na lang ang oras ko sa paghahanap sa inyo ni Mia. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Sa loob pala ng ilang taon ay nahanap pala kami ni Temyong. Nakaramdam ako ng kaunting guilt dahil sa ginawa kong pagtatago sa kanya. Inaamin ko, Aileen, nagkamali ako sa pagpili kay Bing. Akala ko siya na ang babaeng tamang-tama para sa akin. Pero hindi pala kasi matapos ang 5 taong pagsasama namin iiwan lang pala niya ako. Sumama siya sa ibang lalaki. Kung sa bagay, malakas ang loob niyang gawin yon kasi hindi naman kami kasal. Iniwan niya sa akin ang 2 naming anak. Ayon si tita nag-aalaga sa 2 niyang apo. Sagot pa niya sa akin. Ganun pa lang nangyari. Tangi ko na lamang nasabi pagkatapos niyang magkwento. Ikaw, Aileen, bakit sa loob ng 9 na taon hindi ka nag-asawa? Tanong niya sa akin. Bakit pa ako mag-aasawa minsan na ako nasaktan. Masakit yung nangyari sa akin at kahit kailan hindi ko makakalimutan yon. Kaya takot na akong magmahal pa. Sagot ko na may halong hinanakit. Patawarin mo ako, Aileen ha, kung iniwan ko kayo ni Mia. Sinserong paghingi ng tawad ni Temyong sa akin. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Huwag kang maglala, Temyong, dahil sa ginawa mong sakripisyo ngayon para sa ating anak ay unti-unti na kitang napapatawad. Ang mahalaga lang naman sa akin ngayon ay mahal mo ang ating anak. Samantala, lumipas ang ilang araw ay muling nakalabas ng ospital si Mia. Dahil lumakas naman siya kahit papaano. Siguro dahil na rin sa pagiging masiyahin niya kapag kumpleto ang kanyang mga magulang. Habang nakikipag-bonding si Temyong sa aking anak ay hindi ko noon namamalayan na nagiging malapit kami ni Temyong sa isa't isa. Malalim na ang gabi. Hindi ka ba uuwi sa inyo? Tanong ko sa kanya isang gabi. Baka namang magtampo na ang mga anak mo sa'yo kasi alam mo na, madalas kang naririto para alagaan si Mia. Hindi magtatampo sa akin ang mga anak ko. Pinaliwanagan ko na sila. Hindi naman nagbago ang pagtingin ko sa mga anak ko Yun nga lang, mas kailangan ng atensyon ni Mia dahil sa sakit niya. At saka ngayon ko lang nakasama si Mia. Sagot pa ni Temyong sa akin.
Pagkatapos noon ay nagtimpla ko ng kape para sa aming dalawa. Kaunting kwentuhan hanggang sa nauwi na naman kay Mia ang usapan. Doon ay hindi ko napigilang umiyak sa labis na pag-aalala. Hindi mo maiiwasan sa akin ang umiyak. Nanay ako. Nararamdaman ko ang bawat paghihirap at pinagdaraanan ni Mia. Kasi anak ko siya. Alam ko na hirap na ang anak ko sa sakit niya. Alam mo, Temyong, kung pwede ko lang sanang saluhin ang sakit niya, siguro matagal ko nang ginawa yun. Ayaw ko nakikita si Mia na umiiyak at naghihirap sa tuwing sumusumpong ang sakit niya. Sabi ko habang umiiyak. Naintindihan kita, ang sabi ni Temyong. Pagkatapos ay sinandal niya ako sa kanyang balikat at tinulungang pakalmahin. Huwag kang panghinaan ng loob. Dapat tayong mga magulang ni Mia tinitibayan natin ang loob natin. Manalig tayo sa Diyos. Isipin mo ha, kung panghihinaan tayo ng loob, mas lalong mawawala ng pag-asa ang anak natin. Sa atin lang siya kumukuha ng lakas. Dapat ay ipakita natin kay Mia na matatag tayong dalawa para magkaroon siya ng inspirasyon para lumaban sa sakit niya. Dagdag pa niya. Na-realize ko na tama si Temyong kaya unti-unti kong pinahid ang aking mga luha. At saka aminin kong nakaramdam ako ng comfort habang nakasandal ako sa balikat ni Temyong. Alam mo, minsan iniisip ko na hindi siguro ako iiyak ng ganito kung hindi ka dumating sa buhay ko. Sa loob ng 9 na taon simula nang ipagpalit mo ako kay Bing, palagi na lang akong umiiyak. Nung una ikaw lang ang iniiyakan ko kasi hindi kita makalimutan noon sa isipan ko. Tapos sa pagdaan ng panahon unti-unti ako nakaka-move on sa'yo. Akala ko matatapos na ang pag-iyak ko. Yun pala si Mia naman ang magpapaiyak sa akin. Temyong, ipinanganak lang ba ako para umiyak? Huwag kang mag-alala, Eileen. Hindi ko na kayo iiwanan ni Mia. Paniniguro ni Temyong sa akin. Talaga? Halos hindi ako makapaniwala sa sinabing yon ni Temyong. Sana tanggapin mo ulit ako sa buhay mo, Eileen. Pinapangako ko sa inyo. Hindi ko nasasaktan ang puso mo. Wika niya. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Mia. Mahal mo ko? Gusto ko makasigurado sa aking narinig. Akala ko noon, Eileen, si Bing ang mahal ko pero napagtanto ko rin kinalaunan na nagkamali ako ng desisyon sa pagpili ko kay Bing sa halip na ikaw. Kasi huli ko nang napagtanto na ikaw pala ang mahal ko, ang sabi pa ni Temyong. At sa pagkakataong ito ay ramdam kong totoo ang kanyang mga sinasabi. Ang naging pag-uusap namin yon ang isa sa mga nagpagulo ng isipan ko tungkol sa mga nararamdaman ko para kay Temyong. Naghahalo pa noon sa dibdib ko ang puot at pagmamahal sa kanya. Bagamat siya ang tinitibok pa rin ng puso ko, palagi ko namang naaalala ang mga panahong umiiyak ako ng dahil sa kanya. Pero sabi nga ng iba, gagaling din ang sugat pagkalipas ng panahon. Only time can heal, ika nga. Kaya hinayaan ko na lamang ang panahon ang magsabi sa akin kung dapat ko na bang mahalin ulit si Temyong o hindi pa. Papadudot, hindi kami iniwan ni Temyong sa mga pagsubok na dumating sa buhay namin ng anak ko. Naging positibo ako at malaki ang pag-asang gagaling din ang aking anak sa kanyang sakit. Samantala'y naging karamay ko si Temyong sa pag-iyak, pagdarasal at siyang nagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa akin at nang dumating ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Nagpasya kaming isugod si Mia sa ospital dahil naghihingalo na ang aming anak. Labis kaming nataranta ni Temyong habang sinasakay sa ambulansya si Mia. At habang bumabiyahe ay abot langit ang aming pagsusumamo na sana'y mailigtas ang anak namin. Mia, pakiusap, lumaban ka, parang awa mo na. Lumaban ka, hindi ka mamamatay. Hindi ako papayag, Mia. Kaya mo yan, lumaban ka. Ang sabi ko sa aking anak habang inaasikaso ng 2 nurse ang naghihingalong si Mia sa loob ng ambulansya. Mama, sana po mahalin niyo po si Papa. Yun lang po sanang huling-hiling ko sa inyo, ang sabi ni Mia sa akin. Oo Mia, mamahalin ko ang tatay mo, pangako.
Humahagulhol ako ng mga oras na yon. Love na love po kayo ni Papa. Sinabi po niya yun sa akin. Yun ang huling mga salitang binanggit ni Mia bago siya lagutan ng hininga. Sinika pa siyang revive ng mga nurse sa loob ng ambulansya pero wala na talaga. Wala na si Mia, iniwan ako ng aking anak. Nang oras ding yon ay halos gumunaw na ang mundo ko. Hindi ko matanggap na patay na si Mia. May pagkakataong hinihiling ko sa Diyos na muli niyang buhayin ang aking anak o di kaya ay panaginip lang ang lahat. Ngunit wala na talaga si Mia. At kailanman ay hindi na siya babalik pa. Pagkatapos ideklarang dead on arrival si Mia ay agad siyang dinala sa morgue. Si Papa ang bumili ng bagong damit ni Mia habang ako naman ay parang baliw na wala sa sarili. Iyak ng iyak at halos isumpa ang mundo. Dahil yung isa sa iilang mga taong nagmamahal sa akin ng totoo ay nawala pa. Pero dumating si Temyong at sinubukan niyang palakasin ang loob ko. Bagamat alam kong nasasaktan din siya sa mga nangyari, ay pinilit niyang maging matatag para sa akin nang sa gayon ay may masandalan ako. Oo, Papa Dudut. Naging karamay ko si Temyong sa pagsubok na yon sa buhay ko. Hindi niya ako iniwan sa mga oras na bagsak ang kalooban ko. Ngunit aaminin kong nakaramdam din ako ng kaunting guilt sa sarili dahil napapansin kong mas may panahon pa siya sa akin kesa sa dalawa niyang anak. Kaya isang araw, pagkalibing sa aming anak ay kinausap ko si Temyong. Ngayong wala nang anak natin, tapos na ang obligasyon mo. Maaari ka nang bumalik sa inyo, wika ko. Hindi ko gagawin na iwanan ka, Eileen. Hayaan mo sana kung tulungan ka. Masasandalan mo ko sa mga panahong ito. Sagot pa ni Temyong sa akin. Pero tumatanggi na ako. Hindi na, salamat na lang. Mahal kita, Eileen. At hindi ko hahayaan pang magsisi ako dahil pinakawalan ulit kita. Aniya. Tatapatin na kita, Temyong. Nandun pa rin ang takot sa puso ko na baka ikaw isang araw ay iwanan mo ulit ako at ipagpalit sa ibang babae. Nawala na sa akin si Mia at ayokong masaktan ulit. Baka hindi ko na kayanin pa. Naiiyak kong wika. Pakiusap, huwag kang matakot na mahalin ako. Kasi sa pagkakataong ito ay sigurado na ako sa aking mga nararamdaman. Mahal kita, Eileen, at pinaninindigan ko na yon. Ito ang mga katagang binitawan sa akin ni Temyong. Buo na ang desisyon ko, tapos na ang papel mo sa buhay ko, ang sabi ko sa kanya. Pero deep inside ay alam kong hindi pa. Ngunit mas mabuti na ito kesa sumugal lamang ako sa wala. Hindi ako aalis, Eileen, matapang na wika ni Temyong. Matapos mo kong sakta noon, tapos sasabihin mo sa akin ngayon na mahal mo ko? Anong kasiguraduhan kong tama yung sinasabi mo? Ganyan din ang sinasabi mo nun sa akin pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko sa ere. Galit na sabi ko sa kanya. Eileen, alam ko kung gaano kasakit ang dinulot ko noon sa buhay mo. Ano bang gusto mong gawin ko para patunayan sa iyo na pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga ginawa ko sa iyo? Gusto mo ilumuhod ako sa harapan mo? O sige, gagawin ko. Sabi ni Temyong at pagkatapos ay lumuhod siya sa aking harapan. Temyong, tangi ko lamang nasabi sa kanya. Eileen, patawarin mo sana ako. Hindi na kaya ng konsensya ko na makita kang ganyan. Alam kong matinding sakit ang dinulot ko sa iyo pero umaasa pa rin ako na isang araw ay mapapatawad mo pa rin ako. Naiiyak na wika ni Temyong. Sana'y bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon at sana'y hayaan mo akong makabawi sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa iyo. Eileen, sana tanggapin mo ulit ang pagmamahal ko sa iyo. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko alam ang sasabihin sa kanya noon. Napapaisip ako kung dapat na ba akong sumugal ulit sa kanya. Paano kung masaktan niya ulit ang kalooban ko? Gulong-gulo na ako ng mga oras na yon. Sa pagkakataong ito ay pinapangako ko sa iyo na ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi na kita iiwan at paiiyakin. Eileen, mahal na mahal kita at handa akong gawin ang lahat. May balik mo lang ang tiwala mo sa akin. Yon ang mga binitawang salita sa akin ni Temyong bago ko umalis.
at iniwan siyang nakaluhod at naiiyak. Pagdating sa bahay, agad na napansin ng aking ama ang halos namumugto kong mga mata. Alam niyang may kinalaman ito sa pag-uusap namin ni Temyong sa burol ni Mia. Itay, bakit po ganun? Akala ko po wala na kayong pagmamahal sa kanya. Akala ko po tapos ang lahat sa amin. Pero bakit po nangyari sa akin ito? Sabi ko sa aking ama. Kahit na hindi mo sabihin sa akin ay minahal mo si Temyong sa loob ng 9 na taon. At hanggang ngayon ay siya pa rin ang laman ng puso mo. Sabi ng ama ko sa akin. Naguguluhan po ako. Yun lamang ang nasabi ko sabay iyak. Agad naman ako niyakap ni Papa para pakalmahin. Anak, ang may papayo ko lang sa iyo sundin mo kung ano ang dinidikta ng puso mo. Anak, nararamdaman ko na sa pagkakataong ito mahal na mahal ka ni Temyong. Sana ibigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon. Kung mahal mo si Temyong, huwag mong ikahiya. Huwag mong pigilan ang sarili mo na maging masaya sa piling ng taong minamahal mo. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na may tatanggi na mahal ko pa rin si Temyong. Hindi siya tumigil noon sa pagdamay at pagsuyo sa akin hanggat hindi nawawala ang puot sa dibdib ko. Hindi naglaon ay unti-unti na rin gumaling ang mga sugat sa dibdib ko at napatawad ko rin si Temyong. Papadudot naging magkaibigan ulit kami. Doon ay naramdaman ko na sincero na siya sa akin. Dahil sa kanya ay nabigyang muli ng kahulugan ang buhay ko. Sa piling ni Temyong ay nakaramdam muli ako ng kasiyahan. Unti-unti na rin akong nakamove on at natanggap ang aking tadhana. Samantala sa pagdamay sa akin ni Temyong ay mas lalong tumindi ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya isang araw ay hindi ko na pinigilan pa ang sarili ko na maging masaya kapiling ang taong pinakamamahal ko. Isang araw ay muli kaming dumalaw ni Temyong sa puntod ni Mia at dinalhan namin siya ng magagandang bulaklak. At nag-alay kami ng dasal. Pagkatapos noon ay hinawakan ni Temyong ang aking mga kamay. Mia anak, kumusta ka na? Nasaan ka man ngayon sana'y masaya ka. Sayang nga lang at hindi ko na nasama yung mga kapatid mo. Nasa eskwelahan kasi sila. Pero alam mo ba Mia? Gustong gusto nilang dumalaw sa puntod mo. Ang sabi ni Temyong sa puntod ni Mia. Sana kung nasaan ka man anak. Sana'y palagi mo kaming ipagdarasal kay Papa Jesus na sana bigyan kami ng malulusog na pangangatawan. Bigyan din niya kami sana ng tibay at lakas ng loob para harapin ang mga bawat hamon sa buhay. Anak, mahal na mahal ka namin ng papa mo. Ang sabi ko naman sa aking anak. Naramdaman kong nasa paligid lamang noon si Mia. Masayang masaya na makasama kaming muli. At saka anak, may sasabihin ako sa iyo. Naku, tiyak na matutuwa ka dito. Bigla na lamang sabi ni Temyong. Nagtaka ako. Teka, ano naman yun Temyong? Tanong ko sa kanya. Ngunit nagpatuloy si Temyong sa pagkausap sa puntod ng aming anak. Mia, hindi ba't nangako ko sa iyo na mamahalin ko ang mama mo ng buong tapat? At saka hindi ba gustong-gusto mo magkasama na kaming dalawa? Alam mo ba Mia? Tutuparin ko na ang pangakong yon. Ano bang ibig mong sabihin? Muli kong tanong sa kanya. Aaminin kong nakaramdam ako ng sobrang excitement sa sinabi ni Temyong sa aking anak. Aileen, tamang-tama. Narito tayo ngayon sa puntod ng anak natin. Ito na siguro ang tamang panahon para sabihin to sa iyo. Napangiti ako. Na ano? Huminga muna ng malalim si Temyong bago nagpatuloy. Aileen, tatanggapin mo ba ako bilang asawa mo? Sa sobrang gulat ay nanatili lamang akong nakatitig sa kanya. Aileen, mahal na mahal kita. Alam ng Diyos at ni Mia kung gaano kita kamahal. Maaaring nagkamali ako sa iyo noon pero sa pagkakataong ito ay itatama ko na ang lahat ng pagkakamali ko. Nangangako ko ngayon sa harap ng puntod ng anak natin na ikaw lamang ang kaisa-isang babaeng mamahalin ko at gusto kong makasama sa panghabang buhay. Nangangako ako na kailanman hinding-hindi kita iiwanan at ipagpapalit kanino man. Hindi rin kita paluluhain dahil sa sama ng loob.
Bagkus ay iaalay ko ang buong buhay ko para sa iyo, para pasahin ang buhay mo. Aileen, sana'y bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Pagpapatuloy pa niya. Dahil doon ay isang desisyon ang aking ginawa. Oo, Temyong, binibigyan kita ng second chance. Tinatanggap ko ang pagmamahal mo sa akin. Halos maiyak naman si Temyong sa narinig niya mula sa akin. Aileen, salamat talaga ng marami. Oo, Papa Dudut, sa pagkakataong yon ay handa na ulit akong sumugal kay Temyong. Sinunod ko ang aking puso dahil aaminin kong mahal na mahal ko talaga ang lalaking yon. At heto na kami ngayon ni Temyong, binigyan ng tadhana ng pangalawang pagkakataon para magmahalan. Bawat minutong lumipas ay mas lalong tumibay ang pagmamahalan naming dalawa. Tama pala na nakagagaan ang loob kapag wala kang puot o hinanakit na tinatago sa dibdib. Ang sarap sa pakiramdam at buo ang paniniwala namin ni Temyong na panig sa amin ang tadhana na kaming talaga ang magkapalaran. Sa kasalukuyan ay isang masayang pamilya na kami ni Temyong at may isa na rin kaming anak. Ako na rin ang nag-aalaga sa dalawang anak niya kay Bing. Maganda na ang takbo ng buhay namin ngayon. Ngayong pandemic ay nagpasya kaming mag-online selling at sa awa ng Diyos. Marami namang kaming benta. At kung may dumating mang problema sa amin ay tiwala kung masusurvive namin yon dahil pareho naming haharapin yon. Ni Temyong at tiwala kami sa isa't isa. Muli maraming salamat sa pagkakataong tulad nito at sana'y magsilbing inspirasyon. Ang simpleng kwento ng buhay namin ng asawa kong si Temyong. More power sa Papa Dudut YouTube channel na Papa Dudut Stories. Lubos na nagpapasalamat, Aileen. Isa sa mga parteng masakit para sa mga magulang ay ang mamatayan ng anak. Totoong nasasaktan din sila kapag nakikita nilang umiiyak at nagdurusa ang kanilang supling. Ngunit hanga ako kay Aileen dahil sa kabila ng lahat ay pinilit pa rin niyang maging matatag para sa kanyang anak na si Mia. Bukod sa bumalik din si Temyong sa kanyang buhay para siya ay tulungan at samahan sa pagsubok na yon sa kanilang buhay. Hindi masamang bigyan ng pangalawang pagkakataon ng isang tao ha, lalo na kung nakita naman natin na lubos niyang pinagsisisihan ang kanyang kasalanan. Nakita po natin na sa kabila ng pangiiwan ni Temyong noon ay muli siyang bumawi para sa kanyang mag-ina. Nagsakripisyo at pinatunayan niya na karapat-dapat siyang patawarin at bigyan ng pangalawang pagkakataon. At sa huli pinatunayan ni Temyong na worth it ang second chance na ibinigay sa kanya ni Aileen dahil masaya na sila ngayon sa kanilang buhay. Sa huli ay mas masarap pa rin ang magpatawad kaysa magtanim ng galit sa iyong puso. Muli maraming salamat sa inyo, Aileen, sa pagbabahagi ng inyong kwento ni Temyong and more power sa inyo. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe. Ganun din po sa Gian Giano Vlogs.